Simula po bukas ipagbabawan na ang pagmimina sa gumuhong bahagi sa Pantukan, Compostela Valley kung saan 5 ang namatay. Ipinayo na rin ang puwersahang relokasyon ng mga nakatira sa landslide site. Yan ang tinutukan ni Sherry Ann Torres. Mula sa itaas, ito ang itsura ng gumuhong bulubunduking bahagi ng Barangay Kingking sa Sitio Pangunason. Ang lupang tinatitirikan patang may 40 bahay, kailangan na raw agad iwan. Yung dalawang bundok na magkatapat, no? Yun ang na-assess namin. And initially, ang findings namin, the left side should really be evacuated. Talagang totally alisin ng tao ron. Nakuha ng kumpanyang Apex Mines na tumulong sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-survey sa lugar. Kita ang bitak na ito sa isang bahagi ng Sitio Pangunason. 70 metro raw ang haba at ang biyak 12 pulgada. Ikatlong bahagi pa lang daw ng lupa sa bitak ang gumuho nitong Biyernes at nakaamba na ang 2 bahagi. And kung titingnan niyo po yung likod nitong bundok na ito, makikita niyo rin po may mga signs na rin po yan. Okay. Plus, may mga tunnels din po yan. Yung mga tunnels na po paloob. Dito sa kabahayan, dito sa Barangay Kingking, sa munisipyo ng Tampukan, dito sa Compostela Valley. Dati to, puro mga bubong, puro mga bahay at nakatira dito yung mga small-scale miners na tinatawag. Pero ngayon, wala ka na halos makikitang bahay, kundi puro lupa na lang. Tuloy naman ang paghukay ng backhoe sa guho. Alauna ng hapon kanina, 2 pang bangkaya na hukay. Honestly, sa nakita ko, it's the chance of survivors is very, very slim. Karamihan ng tao nung na-missing, nakatira sa bunker. Walang nagtrabaho sa ilalim ng tunnel kasi Good Friday. Kaya, more or less na estimate natin na talagang ano na. Retrieval na lang. Sherry Ann Torres, nakapupok, 24 oras. Sa puntong ito po ay makakausap natin live si Sherry Ann Torres mula mismo sa Pantukan, Compostela Valley. Hindi matiyak na otoridad kung gaano talaga karami yung natabunan dyan nung Biyernes Santo, pero dahil nga marami daw ang hindi rehistrado, sa gitna nitong retrieval operation, paano ina-address nitong mga otoridad yung issue tungkol dyan? Gigi, ang sabi nga kanina, mismo namin to ni Environment Secretary Ramon Pahe, ang sinasabi lang niya ay mga residente mismo ang nagsasabi na hindi lahat ng nawawala ay nakalista. Dahil nga sa small scale miner ito, ay ang paniwala nila doon, Gigi, ay natabunan pa yung iba nila mga kasamahan. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga lokal na opisyal dito ay patuloy ang paghuhukay nila sa pag-asa na maliban doon sa nawawala pa rin na 17, ay meron pa silang mga madidiskubre na iba pang mga natabunan nitong guhungan na nangyari nung Biyernes Santo. Gigi? May linaw na ba kung saan dadalhin yung mga residenteng isa sa ilalim sa forced evacuation dyan sa Sitio Pangunason? Gigi, kanina tinanong natin yun kay Interior Secretary Jesse Robredo at sabi nga niya, itong mga ganitong detalye daw ay ipapaubaya na lamang niya dito sa lokal na pamahalaan ng Pantukan. Ito ay yung kay Mayor Celso Sanares, at ang sabi nga niya kanina, si Mayor Sarenas daw mismo ang magdedesisyon kung saang lugar ilalagay itong mga i-relocate, pati na kung magkano ang ibibigay sa kanila na mga tulong pinansyal at iba pa na maaaring maitulong sa kanila sa kanilang paglipat sa naturang komunidad. Gigi? Isa sa pinakamalaking issue talaga dyan yung paggamit ng mga minor de edad sa mining operations kasi doon sa yung pinakaunang nahukay dyan, 16 anyos nung nakarang mga araw. Marami kaya sa tingin mo o dito sa tala ng mga otoridad na minor de edad na maaring natabunan sa mga oras na ito? Gigi, dun sa binibigay sa ating listahan ng mga otoridad dito, lalo na kahit dun sa mga update, maliban sa pangalan at dun sa tirahan, yung original na tirahan ng mga biktima, wala naka-indicate doon na edad ng mga biktima. Pero ang sinasabi nila doon sa mga nahukay na menor de edad, kahit itong 6 na taon na isang nahukay nung isa sa mga sumaklolo na nakausap natin, ito naman daw ay galing doon mismo sa bahay ng mga biktima na natangay o natabunan ng guho. Ang sinasabi dito, Gigi, ng mga nakausap natin, pati na yung mga opisyal, ay ang talaga nagtatrabaho dito ay yung mga kalalakihan, karamihan mga ama ng tahanan. Gigi?
Siya, kung sakaling papatigil ng tuluyan yung mining operations dyan, ano yung nakikitang alternatibong kabuhayan ng mga lokal na official dyan? Dahil sigurado maapektuhan sila dyan. O, Jiggy, kanina tinanong naman natin to kay Compostela Valley Governor Arturo Uy, at ang sabi nga niya, ang Compostela Valley daw basically ay isang mayamang lalawigan, mayaman din daw ang lupa nito. Kung gugustuhin naman daw nitong mga minero ito na mawawala doon sa kanilang komunidad ngayon, maari naman daw silang magsaka at hanggat maari ay gagawa rin daw naman ang lokal na pamahalaan dito ng kung anumang livelihood project na makakatulong sa kanila. Jiggy? Ingat kayo dyan at maraming salamat, Sherry Torres. Libo-libo pong Kristiyano ang nagsimba sa mga Easter Sunday Mass kanina at tinutukan yan ni Lia Manyala. Hinimok ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales ang mga mananampalatayang Katoliko na ipagdasal ang tapat at moral na pamunuan sa gobyerno. Ito raw kasi ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Hesukristo ngayong Easter Sunday. Ang Pasko ng Pagkabuhay ang pinakamahalagang selebrasyon ng simbahang Katoliko. Sa araw kasing ito, nailigtas ni Hesukristo ang sanlibutan mula sa kasalanan. Ang mga protestante ipinagdiriwang din ang Easter Sunday. Ang National Council of Churches in the Philippines nagsagawa pa ng programa kaninang madaling araw. Sinundan ito ng malapiestang pag-alala sa Earth Day. Pero ayon sa SWS survey nitong March 4 hanggang 7, 57% ng mga Kristiyanong Pilipino ang mas pinahahalagahan ang Pasko kaysa sa Easter Sunday. 82% sa sinurvey ay mga Katoliko. Nang magtanong-tanong nga kami sa mga nagsimba kanina, ano pong ibig sabihin sa inyo ng Easter? Anong ibig sabihin ng Easter? Anong alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ano mas important, Easter o Christmas? Christmas. Bakit? Kasi birthday ni Jesus. may ilan pa rin namang nauunawaan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Para sa akin, pagbabago ng sarili. We all have second chances. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Nagpabot din ng Easter message sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Aquino. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na huwag bumitaw sa pananalig sa Diyos at ugaliing tumulong sa mga nangangailangan. May bahagi ang kanyang Easter message na tila pasaring sa nagdaang administrasyon. Inilarawan kasi ni Pangulo Aquino na madilim ang madinat ng kalbaryo ng kanyang pamahalaan, kaya naman kanya muling tiniyak na paiigtingin ang kampanya kontra korupsyon. Gaano man kadilim ang kabanatang ating dinaanan, ang pagsusulong ng tapat at mabuting pamamahala, kaakibat ang matibay na pagtitiwala at pagkakaisa, ang pundasyon natin upang malampasan ang kalbaryong ating dinatnan. Sinubukan po ng GMA News na hinga ng reaksyon ukol dito ang kampo ng dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, pero hindi po sila makontak. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Napatay sa saksak ang radio coordinator ni Mike Enriquez sa Super Radio DZBB. Ayon sa paunang ulat, kasama ni Edwin Ramos ang ilang kaibigan habang nagvivideoke sa bahay ng kanyang nobya sa Caloocan. Nalasing ang isa sa mga kainuman nila na si Cesar Baguio. Bigla na lang daw nagwala at nanaksak. Aawat sana si Ramos pero siyang napagbalingan at nasaksak. Dalaw pang sugatan sa pagwawala ni Baguio na patuloy na tinutugis. Hello mga kapuso, nagsiuwian na po ang ilang celebrity na nagbakasyon sa Boracay this Holy Week. Peaceful naman daw doon these past few days, kahit po dinagsa ng mga turista. May live chika si Nelson Canlas. Nelson? Muling sumigla ang beach ng Boracay dahil sa tinatawag na weekend vacationers at nakakwentuhan namin ng ilang celebrities habang nagbabakasyon dito. Thankful si Solen Husap na nakapag-me time siya dito sa Boracay dahil tutok na raw siya sa kanyang trabaho nung mga nakaraang araw. It's so fun, pero sobrang init. Tapos everyday we're under the sun. Kasama ni Solen ang isa pang castaway na si Michelle Madrigal. Relax lang, kasi everyday work. But then they're like, Bora. Namataan din namin sina Lovie Poe, Bianca King, Nicole Anderson, Maxine Magalona, Jackie Rice at Vina Morales kasama si Baby Shiana.
she interacts na kasi. Kaya excited ako. Nakikita mo na yung pag may gusto siya, ayun, ayaw niya. Parang, oh, ano yan. Ang Gutierrez brothers magkakasamang nagbakasyon habang ang ibang family members daw nila ay nasa ibang parte ng bansa. It's definitely fun. I mean, this is one of the few times na talagang during the year na meron kaming sunod-sunod na days na bakasyon, and nangyayari lang yan tuwing Holy Week. Pinuntahan namin kanina ang Jettyport papuntang Katiklan at nakita namin na kakaunti na ang nagsisialisan sa isla. Marami raw kasing umuwi sa kani-kanilang mga syudad at probinsya via land travel kahapon. Ika nga, back to normal na ang Boracay simula ngayong araw at haharapin na lang daw ng mga resort owners ang panakanakang bakasyonista ngayong summer. Mulit-muli po, pinapaalala natin sa ating mga kapuso na pauwi sa kanilang mga tahanan na iba yung ingat lang po ang inyong gawin. Happy Easter and back to you, Luan. Maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas. Susunod! Sparring sessions ni Manny Pacquiao sa LA, umaabot na sa 12 rounds. At malalaman nyo na ang guest list sa royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Tutok lang dito sa 24 Oras.